Bagong DPWH Secretary Vince Don, nilabas na ang Ghost Flood Control Project sa deliberasyon ang 2025 budget. Sa kanyang pag-iinspeksyon, inilantad ni bagong DPWH Secretary Vince Don ang umano'y Humanay Ghost Flood Control Project na naging bahagi ng deliberasyon sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget. Ayon sa kanya, ang proyekto na nagkakahalaga ng 96 milyong piso at isinigawa ng Wawa Builders ay isang ghost project. Wala ito sa National Expenditure Program at wala rin sa House General Appropriations Bill o HGAB. Ibig sabihin, ang 96M project ay insertion lang, ipinasok lang sa budget sa pamamagitan ng BICAM, labag sa proseso. O may tinatakasan? Ayon kay Ms. Cosette Chu, may mga grupo na ginagamit ang mga contractors para ibaling ang galit ng publiko palayo sa mga tunay na utak ng korupsyon, ang ilang kongresista. Ang mga contractors, habang may pananagutan din, ay utusan lamang ng mga nasa taas. Dapat daw silang magsalita na habang maaga at ilantad kung sino-sino ang mga kongresistang sangkot. Panawagan sa mga contractors, huwag matakot, magsalita na. Kung totoo ngang gusto natin ng pagbabago, hindi sapat na ang mga contractors lang ang kasuhan. Dapat pati ang mga kongresistang nasa likod ng mga ghost projects ay managot. Ang mga tulad ni Sara Diskaya, ayon sa ilang opinyon, ay produkto lang ng sistemang pinapatakbo ng mga politikong may sariling interes. Bakit tila pilit ginagawang Janet Napoles si Sara Diskaya, samantalang malinaw na may mas malalaking isda sa likod ng lahat nito? Ang nawalang impeachment at ang mga planong paglihis. Nawala ang balak na impeachment kay Vice President Sara, isang issue na sana ay gagamitin para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga budget insertions. Habang ang taong bayan ay abalang-abala sa politika, tuloy-tuloy naman ang nakawan sa pondo. Nag-ugat umano ang galit ng mga kongresista kay Vice President Sara nang tumutulo ito sa mga ghost school building projects na gustong isingit sa budget para sa DepEd. Dahil dito, mas pinili ni Vice President Sara na mag-resign kaysa madamay sa katiwalian. At mula roon nagsimula ang bangayan sa pagitan ng Kongreso at Ehekutibo. Ngayon, ang tinutukoy ni Vice President Sara na bloodbath sa politika ay unti-unti nang nagiging realidad. Nagkakawatak-watak na ang mga mambabatas habang nagtuturoan kung paano nila idepensa ang mga questionable insertions. Ito na ngayon yung bloodbath na hinihingi ninyo. Noong una, ang talagang kinakaladkad nyo sa kahihiyan, si Vice President. Halos lahat ng bagay na nasa dyaryo, radyo, TV, Vice President. Halos lahat ng anomalya, corruption, akusasyon ng kung ano-ano, si Vice President Sara Duterte. All the while, ano ba ang mensahe ni Vice President? Ang sinasabi lang naman niya noon, na ang budget ng Pilipinas hinahawakan lang ng dalawang tao, si Romualdez at si Saldico. Tapos ngayon, eto na tayo. Yung bloodbath na sinasabi ni Vice President, ayan na. Nag-aaway-away na yung mga nasa loob ng administrasyon ni Marcos kasama yung kanyang mga kaalyado at mga kaibigan niya. At ngayon, nakalipad na papalabas pala si Congressman Saldico, yung taong nasa sentro ng mga usaping corruption sa bayan na ito. And all the while, anong ginagawa ng ating Pangulo? Gumagawa ng komisyon para mag-imbestiga sa mga nangyaring ito? Hindi ba tayo nahuhuli, Mr. President? Nakakabahala na nga yung sinasabi ni Secretary Ralph Recto na yung capital outlay natin, inuutang na natin, ibig sabihin, yung ginagamit natin para sa flood control projects, inuutang na nga natin, ninanakaw pa rin. Can you imagine, Mr. President, na itong liderato mo is out of control and out of hand?
Ngayon ka gagawa ng solusyon sa mga bagay na dapat noong una pa lang ay ginagawa mo na. Inunan nyo kasi yung politika eh. Inunan nyo yung pagsisira sa mga Duterte. Inunan nyo yung iniisip ninyo na maipapanalo ninyo yung 12 ninyong kandidato sa pagkasenador. At nang malaman nyo yung katotohanan na ayaw ng mga Pilipino sa mga iniendorso mo, sasabihin mo, the people have spoken. Sasabihin mo, hindi kontento ang mga Pilipino sa serbisyo ng pamahalaan. At bigla-bigla, sa SONA mo sasabihin mo na mahiya naman kayo. At sa inspeksyon mo, sasabihin mo na I am very disappointed and very angry. Pero kanino? Sino? At ano? Wala ka namang binabanggit, Mr. President eh. Magpapaimbestiga ka sa korupsyon na nangyayari, pero ikaw mismo iniilagan mo yung mga tao na dapat mong pangalanan. Iniilagan mo yung mga bagay na dapat sinasabi mo sa bayan. Bakit, Mr. President? At the end ba, malalaman namin na may kinalaman ka o sino man na malapit sa'yo? Yan ang aabangan namin. At sana, Mr. President, walang pressure na gagawin doon sa mga taong mag-iimbestiga at dapat sana may integridad ang mga taong ito at hindi makukurap ng sino man. Sayang ang bayot! Ito hindi pa rin to naniniwala na kurap ang pamahalaang Marcos. Bilib na bilib siya dahil akala niya nakakatulong siya sa nangyayari sa bansang ito. Hoy, wala ka dito. Hindi mo alam kung ano nangyayari dito. Kung gusto mo, sumali ka dito. Pakiramdaman mo dito. Dito ka at na magkaalaman na